Isang simpleng hoodie, isang showroom na pang high-end, at isang di malilimutang sandali. Ano ang mangyayari kapag minamaliit ng isang manager ng dealership ang lalaking lihim na nagmamay-ari ng lahat ng nasa paligid niya? Pumarada si Ricardo sa harap ng AF Motors, isang premier na dealership na kamakailan lamang niyang binili sa maaraw na Scottsdale, Arizona. Kumikislap ang init ng hapon sa aspalto na tila isang mirage sa paligid ng hanay ng mga marangyang kotse. Ang kanilang makikintab na labas ay kumikislap na parang mga alahas sa ilalim ng araw sa disyerto. Ipinarada niya ang kanyang payak na SUV sa isang karaniwang espasyo sa likuran at bumaba. Huminga siya ng malalim at sandaling pinagmasdan ang modernong disenyo ng gusali. Ang kanyang kasuotan ay malayo sa pagiging kapansin-pansin. Isang kulay abong hoodie, kupas na maong at simpleng sneakers. Hindi aksidente ang kanyang pananamit. Gusto ni Ricardo na makita ang mga bagay kung ano talaga ang mga ito, nang hindi alam ng iba na ang bagong may-ari ay naglalakad sa kanilang pintuan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pasukan, napansin ng ilang staff na nag-uusap sa may resepsyon. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa likod ng mga salaming pinto. Nang pumasok siya, bumulaga sa kanya ang malamig na hangin na pumalit sa tuyong init sa labas. May banayad na amoy ng leather at polish sa hangin. Nakaayos ng perpekto ang mga luxury car sa showroom. Bawat isa ay walang kapintasan sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Pagpasok niya, biglang tumahimik ang mga pag-uusap. Napansin niyang tinitingnan ng ilang empleyado ang kanyang hoodie at sneakers. Nagbago ang mood. Bahagya lang, ngunit tiyak na kapansin-pansin. Gayunpaman, hindi ito ipinahalata ni Ricardo. Nandito siya upang magmasid, hindi para humusga. Doon siya lumitaw. Si Carmen, isang maayos kumilos na babae sa gitnang edad, may matalim na tingin at profesional na lakad. Tuwid ang kanyang blazer, matulis ang kanyang takong at may clipboard sa kanyang braso na nagbibigay sa kanya ng hangin ng autoridad. Lumapit siya kay Ricardo nang may layunin, ang tunog ng kanyang takong ay tumatama sa makintab na sahig. Magalang ang kanyang ngiti, ngunit may bahid ng pagdududa. "Excuse me," malamig at formal ang kanyang tinig. "May maitutulong ba ako sa inyo?" Magaan na ngumiti si Ricardo. "Tingin-tingin lang," sagot niya, sabay turo sa mga kotse. Mabilis siyang sinipat mula ulo hanggang paa. Bahagyang nabasag ang kanyang magalang na anyo at lumabas ang isang malamig na pagtingin. "Nagbabalak ba kayong bumili ng kotse?" tanong niya. May halong pag-aalinlangan. Bahagyang tumango si Ricardo. "Ganun na nga." Nipit ang kanyang labi sa manipis na linya. "Karamihan sa aming mga sasakyan ay nangangailangan ng pre-approval," aniya ng mahinahon. "Kami tumutugon sa isang partikular na uri ng kliyente. Maaring maituro ko kayo sa..." Bago siya makapagtapos, may tumawag sa kanyang pangalan mula sa kabilang dulo ng showroom. "Hoy Carmen! Nandito na yung delivery guy." Nagatubili siya, pero agad bumalik ang tingin kay Ricardo. Halatang ayaw siyang iwanang mag-isa. Tinaasan siya ni Ricardo ng kilay, ngunit kalmado ang tinig. "Ibig mo bang sabihin, hindi ako karapat-dapat?" Nagulat siya kahit sandali lang. Mabilis siyang bumawi, umayos ng tayo. "Tinutulungan lang naman kita," anya na may pilit ng ngiti. "Ang panimulang presyo ng mga kotse namin ay nasa 6 na numero. Siguro may maire-rekomenda ako na mas pasok sa iyong budget." Hindi na tinag si Ricardo, pero itinanim niya sa isipan ang kanyang sinabi. Kalmado siya sa labas, pero medyo masakit ang mga paghuhusga nito. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. Lumapit siya sa isang makintab na silver coupe at hinawakan ng marahan ang door handle, kunwaring hinahangaan ito. "Gandang kotse," anya. Nangunot ang noo ni Carmen pero nagpigil sa ngiti. "Oo nga, pero kung hindi ka pa handa sa seryosong usapan, pakihuwag lang sanang hawakan ang mga kotse."
Tumango si Ricardo at umurong, inilagay ang mga kamay sa bulsa. Ayos lang, ano ba ang mairerekomenda mo para sa isang tulad ko? Muling nawala ng kumpiyansa si Carmen. Bago pa siya makasagot, dagdag ni Ricardo, interesado akong malaman kung ano sa tingin mo ang kailangan ko. Naluha ang kanyang profesional na anyo at lumitaw ang malinaw na inis. Siguro mas bagay ang mas abot kaya. Maaari kitang ituro sa isang dealership na dalubhasa sa mga second-hand na sasakyan. Binigyan siya ni Ricardo ng banayad ng ngiti, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Grabe kang humusga, bulong niya. Nanatili sa ere ang mga salita. Huminto si Carmen, huminga at tumindig ng tuwid. Ibabalik ko na lang ang listahan ng mga option, aniya, sabay talikod at naglakad palayo. Tahimik siyang pinanood ni Ricardo. Bumalik siya sa silver coupe, nakita ang kanyang refleksyon sa makintab na pintura. Mukhang magiging interesante ang araw na ito. Tahimik siyang tumayo, muling minasdan ang buong showroom. Hindi siya basta humusga, pero mahirap baliwalain ang ugali ni Carmen. Sa paligid niya, bumalik na sa kwentuhan ng mga staff, pero paminsan-minsan may sumusulyap pa rin sa kanya. Ang ganitong uri ng tahimik na paghuhusga ay hindi na bago kay Ricardo. Sa paglipas ng panahon, nasanay na siya sa mga lihim na sulyap, sa tahimik na pagsusuri, sa mga hindi sinasambit na konklusyon. Bumalik si Carmen makalipas ang ilang sandali, kapansin-pansin ang pagkakahigpit ng hawak niya sa clipboard na para bang ginagamit niya ito bilang panangga. Mabilis ang kanyang hakbang at matigas ang kanyang ngiti. Halatang pinipigil ang inis. Huminto siya sa ilang hakbang mula kay Ricardo. Pinagsama-sama ko ang listahan ng mga sasakyang sa tingin ko ay mas angkop sa iyong sitwasyon, aniya. Tinaasan siya ni Ricardo ng kilay. Aking sitwasyon? Oo, mabilis niyang tugon, sabay abot ng isang printout. Nakalista sa papel ang ilang mga second-hand na sasakyan, mga simpleng deskripsyon, katamtamang presyo, at mga modelong halatang nasa mas mababang antas ng karaniwang tinitinda ng dealership. Mas praktikal ang mga ito. Maaasahan, matipid sa gasolina at sa totoo lang mas makatotohanan. Tinanggap ni Ricardo ang papel ng walang imik at mabilis na sinuri ito. Isang lumang sedan, isang medyo luma ng SUV, isang maliit na hybrid. Sandaling natawa siya sa sarili ngunit nanatiling walang ekspresyon ng muka. Tinupi niya ang listahan at isinilid sa bulsa. Salamat sa oras mo, anya ng mahinahon. Sandaling nabigla si Carmen sa kanyang paggalang. Ngunit agad siyang nakabawi at itinuon ang dalawang kamay sa kanyang baywang. Tingnan mo, anya pinababa ang boses na tila may personal na payo. Nagiging tapat lang ako. Hindi para sa lahat ang dealership na ito. Ayokong masayang ang oras mo. Tinitigan siya ni Ricardo, kalmado at matatag. At anong dahilan para isipin mong hindi ako nababagay dito? Nag-alinlangan si Carmen, bahagyang paghinto, pero sapat para mapansin. Matagal na akong nasa ganitong industriya, sagot niya. Karaniwan kong natutukoy kung sino ang tila wala sa lugar. Wala sa lugar, ulit ni Ricardo, pinabayaan ang mga salitang umalingaw-ngaw, kakaibang pananaw. May anino ng pagdududa sa mukha ni Carmen pero ipinagpatuloy niya. Mas mabuting maging tapat kaysa magpaasa, hindi ba? Tumawa ng mahina si Ricardo, umiling. Pinahahalagahan ko ang katapatan, kaya't may hihilingin akong tapat din. Pwede ko bang makausap ang may-ari? Nagbago kaagad ang ekspresyon ni Carmen, kumurap siya sa gulat. Ang may-ari, ulit niya. Oo, sagot ni Ricardo ng magaan. Sandali lang to. Bahagyang nanghina ang ngiti ni Carmen. Hindi pwede ngayon. Hindi basta-basta nagpapakita ang may-ari sa mga walk-in. Sobrang abala sila. Ako rin siguro, sagot ni Ricardo sabay tango. Pero baka pwede mo silang tawagan. Sabihin mong nandito ako.
Sa tingin ko gugustuhin nilang makausap ako. Muling binalik ni Carmen ang pilit ng ngiti, ngayon ay mas manipis. Sir, sobra na tong palugit na binigay ko. Marami pa akong ibang kliyente. Kung seryoso ka sa pagbili, maari kitang i-refer sa isa sa mga sales representative. Kung hindi, tanong ni Ricardo, kalmado pa rin pero mas may diin na ang tinig. Naniit ang mga mata ni Carmen, lumitaw na ang inis. Di mapipilitan akong paalisin ka. Namalagi sa hangin ng mga salita, punong-puno ng kahulugan. Tumigil ang paligid. Hindi gumalaw si Ricardo. Diretso ang tingin niya kay Carmen. Hindi mabasa ang mukha. Pagkatapos, marahan niyang inilabas ang kanyang telepono mula sa bulsa. Sige, anya habang nagsisimulang mag-scroll, ako na lang ang tatawag. Napako ang tingin ni Carmen sa kanya, litong-lito. Anong ginagawa mo? Tinatwagan ang may-ari, sagot ni Ricardo habang inaangat ang telepono sa tainga. Sandali lang to. Unti-unting nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Carmen na palitan ng halatang pagkalito. Bumuka ang kanyang bibig pero walang lumabas. Sa paligid nila, natahimik ang buong showroom. Ang ilang empleyado'y napalingon at nanonood. Itinaas ni Ricardo ang isang daliri, magalang na sininyasan si Carmen na maghintay, saka lumakad ng kaunti palayo para sa tawag. Oo, ako to. Nandito ako sa Scottsdale location. Ayos naman lahat. May kaunting hindi pagkakaintindihan lang. Pakisabi na lang na nandito ako. Tinapos niya ang tawag, ibinalik ang telepono sa bulsa at muling hinarap si Carmen. Parating na sila, aniya ng simple. Kumurap si Carmen, halatang nabigla. Sino ang tinawagan mo? Hindi agad sumagot si Ricardo. Sa halip tumingin siya sa paligid, napansin kung gaano nakarami ang nanonood sa kanila. Malalaman natin, sagot niya na may munting ngiti. Lalong bumigat ang tensyon sa showroom, bawat segundo tila lumalawig. Nag-iba ang tindig ni Carmen, halatang hindi na komportable at unti-unti nang lumilitaw ang bitak sa kanyang profesional na anyo. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang clipboard. Pinagbalingan ito ng may sobrang pagkaseryoso. Kilos niya'y pilit, mekanikal. Si Ricardo naman, nakasandal lang ng walang kaba sa isa sa mga pinakamahal na SUV, tila ba nasa sariling lugar. Sa di kalayuan, bulungan ang mga empleyado, palihim na nagtitinginan at tila hinihintay ang susunod na mangyayari. Pagkatapos, nabasag ang katahimikan. Bumukas ang pinto ng showroom. Nabali ang katahimikan ng silid nang pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng maayos na navy blue na suit. Marahan ang tunog ng kanyang makikinis na sapatos sa sahig. Kalma at magiliw ang kanyang mukha at pagkakita niya kay Ricardo, agad itong nagliwanag. Ginoong Santos, aniya ng may init ng pagbati, papalapit na may kumpiyansang hakbang at inilahad ang kanyang kamay. Magandang makita ka, Alex, sagot ni Ricardo. Tinanggap ang kamay nito na may matatag na pagkamay at isang banayad ng ngiti. Salamat sa pagpunta. Agad-agad, nagbago ang enerhiya sa showroom. Tumigil ang mga usapan. Maging si Carmen ay tila napako sa lugar, halos mabitawan ang kanyang clipboard habang salit-salit ang tingin sa dalawang lalaki. Matinding pagkabigla ang bumungad sa kanya. Mula sa pagkalito, lumitaw ang pagkabahala. Sandali lang, Ginoong Santos, tanong niya, halos pabulong. Humarap si Alex sa kanya, ang dating mainit na tono ay naging mas malamig. Carmen, mukhang nakilala mo na si Ginoong Santos. Nabigla siya, litong-lito. Akala ko kasi. Hindi mo alam na siya ang bagong may-ari ng dealership na ito? Sabat ni Alex, tinapos ang hindi niya masabi. Humarap siya kay Ricardo na may paghingi ng paumanhin sa mga mata. Sana hindi ito ang naging unang impresyon mo kung paano namin pinapatakbo ang lugar. Itinaas ni Ricardo ang kamay, pinatigil siya. Ayos lang, Alex. Kaunting hindi pagkakaunawaan lang. Kalma ang kanyang tinig, ngunit may bigat ang mga salita.
Puno ng tensyon ang katahimikan na sumunod. Namutla si Carmen, hinigpitan ang hawak sa kanyang clipboard na parang iyon na lang ang bumubuhay sa kanya. Pasensya na po talaga, mahinang sabi niya. Hindi ko po talaga alam. Tiningnan siya ni Ricardo, malumanay ngunit seryoso ang ekspresyon. Hindi mo alam ang ano? Tanong niya. Na ang isang tulad ko ay maaring magmay-ari ng lugar na ganito? Na baka naman karapat-dapat din ako dito? Nanlaki ang mata ni Carmen, hindi makaimik. Hindi ko sinasadya. Muli niyang itinaas ang kamay. Ayos lang, Carmen. Lumapit siya ng bahagya, binaba ang boses upang marinig ng lahat. Pero may itatanong ako, kung hindi ako ang may-ari, kung isa lang akong karaniwang customer na pumasok dito, suot ang hoodie na, ganun pa rin ba ang trato mo sa akin? Makakakuha ba ako ng parehong respeto tulad ng isang nakasuit? Bubuka sana ang bibig ni Carmen pero walang lumabas, sapat na ang katahimikan. Bumaling si Ricardo kay Alex, mahinahon ngunit matatag ang tinig. Tawagin na natin ang lahat sa conference room. Sa tingin ko, panahon na para pag-usapan kung paano natin pinapatakbo ang lugar na to. Makaraan ng ilang sandali, nagtipon-tipon ang mga staff sa sleek at modernong conference room. Pinalilibutan ng salamin at designer furniture ang silid, pero ngayong araw, tila masikip at di komportable ang espasyo. Nawala ang karaniwang kumpiyansa ng lahat. Nakaupo si Carmen sa likuran, tahimik at tensyonado. Wala na ang kanyang dating pulidong anyo. Nakatayo si Ricardo sa harap, kalmado at makapangyarihan, matatag ang tindig. Nakatayo si Alex malapit sa pinto, nakatawid ang mga braso, tahimik na nagmamasid habang nag-aayos ang mga empleyado. Nang tuluyang tumahimik ang usapan, nagsalita si Ricardo. Malinaw ang tinig, hindi malakas, pero buo. Salamat sa pagpunta sa maikling abisong ito, panimula niya. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Ricardo Santos. Simula noong nakaraang buwan, ako na ang bagong may-ari ng AF Motors. May mumunting bulungan ng pagkabigla. Nagkatinginan ng ilan habang ang iba ay tila hindi makapaniwala. Si Carmen naman, nakayuko, iwas sa anumang tingin. Sinadya kong magbihis ng ganito ngayong araw, pagpapatuloy ni Ricardo. Gusto kong makita kung paano talaga tumatakbo ang lugar kapag walang nakakakilala sa akin. Gusto kong maranasan kung paano pinapapasok ang isang karaniwang customer. Tumigil siya sandali upang hayaang lumubog ang mensahe. Hindi naging maganda ang karanasan ko. Hinusgahan ako, hindi dahil sa layunin ko, hindi dahil sa potensyal ko, kundi sa kung paano lang ako tumingin. Manatili pa rin siyang kalmado, pero ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi lang ito tungkol sa nangyari sa akin, aninya tinitingnan ng bawat isa. Ito ay tungkol sa kung paano natin tinatrato ang bawat taong pumapasok sa dealership na ito, ang bawat customer na maaaring hindi natin inaasahan ng itsura. May isang batang salesperson na nagtaas ng kamay, tila nag-aalangan. Tumango si Ricardo upang pahintulutan. Ginong Santos, anya ng dahan-dahan, sa tingin ko karamihan sa amin ay sinusubukang maging patas, pero minsan madali talagang maghusga ng biglaan. Tumango si Ricardo, naiintindihan ko. Lahat tayo ay may kinikimkim na bias, aminin man natin o hindi. Pero heto ang katotohanan, Sin. Muling tumingin siya sa bawat isa, inikutan ng tingin ng silid. Hindi sapat ang subukang maging patas, kailangan nating maging intensyonal. Kailangang bumuo tayo ng espasyong kung saan automatiko ang respeto. Kahit sino pa ang pumasok, anuman ang suot nila, anuman ang pinagmulan nila. Tahimik ang silid habang sinisip-sip ng bawat isa ang kahulugan ng kanyang mensahe. May reputasyon ng dealership na ito para sa kahusayan, aniya, mas matatag ang tinig ngayon. Pero ang tunay na kahusayan ay hindi lamang nasusukat sa kalidad ng ating mga kotse.
Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta ng mga luxury car. Ito ay tungkol sa karanasang natatanggap ng mga tao sa mismong pagpasok pa lang nila sa ating pintuan. At simula ngayon, ang karanasang iyon ay itatayo sa respeto, pagkakapantay-pantay at katarungan. Tahimik na bumalot ang pagsang-ayon sa buong silid. Gayunpaman, may ilang empleyado ang halatang naguguluhan pa rin, hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Tumigil ang tingin ni Ricardo kay Carmen na nanatiling nakaupo, tuwid ang tindig at mahigpit ang hawak ng mga kamay sa kanyang kandungan. Carmen, wika ni Ricardo, matatag ngunit may kabaitan ang tinig. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataong magsalita. May gusto ka bang sabihin? Sabay-sabay na lumingon ang lahat sa kanya. Nag-alinlangan siya at lumipas ang katahimikan bago niya nahanap ang kanyang boses. Mahina at hindi tiyak ang paglabas nito. Ako'y nagkamali. Pag-amin niya pulang-pula ang mukha sa kahihiyan. Maling pagkakilala ang ginawa ko at taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Bahagyang tumango si Ricardo, hindi mabasa ang ekspresyon. Salamat sa pag-amin, Anya. Sana ito'y maging aral sa ating lahat, hindi lang sa iyo, dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pananagutan. Bumaling siyang muli sa grupo. Simula ngayon, magpapatupad tayo ng bagong training para matiyak na ang dealership na ito ay sumasalamin sa mga halagang pinaninindigan ko. Ang bawat customer ay karapat-dapat tratuhin ng may dignidad. Walang eksepsyon kung may hindi komportable dito. Ngayon na ang tamang panahon para magsalita. Tahimik ang buong silid, tanging tunog ng aircon ang naririnig. Walang nagsalita pero ramdam ang bigat ng kanyang mga sinabi. Pinatagal ni Ricardo ang katahimikan sapat upang mag-iwan ng marka bago siya muling nagsalita. Mabuti, masaya akong nagkakaintindihan tayo. Bahagya siyang yumuko, firm pero kalmado ang boses. Alam kong hindi madali ang pagbabago pero kailangan ito at ang dealership na ito, ang dealership natin, ang mangunguna sa pagbabagong iyon. Itinukod niya ang mga kamay sa mesa sa kamuling tumindig ng tuwid. Linawin ko lang, hindi ako pumunta rito para ipahiya ang sinuman. Nais ko lang makita kung anong kultura ang minana ko at kung paano natin ito mapapabuti. Saglit siyang tumingin kay Carmen na sa wakas ay tumingin pabalik. Carmen, may karanasan ka. Pinaghirapan mo ang posisyon mo. Nire-respeto ko yan. Pero ang araw na ito ay isang panawagan sa pagmulat, hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating lahat. Dahan-dahang tumango si Carmen. Nauunawaan ko, aniya nanginginig ang tinig, ngunit totoo. Nagkamali ako at gagawin ko ang lahat para maitama ito. Lumambot ang tinig ni Ricardo. Naniniwala ako sa pangalawang pagkakataon. Pero ang pananagutan ang nauuna. Mag-uusap tayo ng masinsinan kung ano ang susunod na hakbang. Bumaling siya sa iba pa at bumalik ang lakas sa kanyang tinig. Ang lugar na ito ay hindi lang tungkol sa mga sasakyan. Ito ay tungkol sa tiwala, sa ugnayan, sa pagtatakda ng mas mataas na pamantayan sa lahat ng ginagawa natin. Sa pagkakataong ito, nang muling magsalita ang grupo, ramdam ang pagkakaisa. Maging si Alex, na nanatiling tahimik sa may pintuan, ay bahagyang tumango bilang pagsang-ayon. Bahagyang ngumiti si Ricardo, isang ngiting may halong determinasyon at pag-asa. Sige, Ania, balik tayo sa trabaho. At tandaan ninyo, ang paraan ng pagtrato natin sa tao ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong produkto nating ibinebenta. Habang paalis na ang mga tauhan, napansin ni Ricardo si Carmen na nakatayo malapit sa pintuan. Dahan-dahan siyang lumapit, halatang kabado at paikot-ikot ang mga daliri. Ginoong Santos, mahinang wika niya, salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong magbago. Hindi ko po kayo bibiguin. Tinitigan siya ni Ricardo sa mata. Sana'y totoo yan, Carmen. Mahalaga ang mga salita. Pero higit na mahalaga ang kilos. Naniniwala akong pwedeng magbago ang tao
basta handa sila. Tumango si Carmen, halatang emosyonal. Handa ako. Pinanood niya itong lumakad palayo, saka bumaling kay Alex. Magtakda tayo ng buong staff meeting sa susunod na linggo. Gusto kong malinaw sa lahat ang bagong pamantayan. Ngumiti si Alex, halatang humahanga. Opo, boss. Naglakad pabalik si Ricardo sa showroom. Pinagmamasdan ang mga eleganteng kotse na kumikislap sa ilalim ng araw. Iniisip niya ang landas sa hinaharap, ang trabahong kakailanganin. Pero sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nakaramdam siya ng pag-asa. Dahil hindi lang ito tungkol sa pagpapatakbo ng isang dealership. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang mas mabuting espasyo. Isang lugar kung saan nakikita at kinikilala ang mga tao sa kung sino talaga sila. At handa na si Ricardo na pangunahan ng pagbabagong iyon,